Southern Mindanao at ilang bahagi sa eastern part ng Visayas patuloy pa rin makakaranas ng ilang kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Bunsod pa rin ng near equatorial trough or almost intertropical convergence zone forming. Kaya inaasahan ang mga posibleng pagbaha dyan sa bahagi ng kanluran ng Mindanao. Pero nalalabi pa rin na ang bansa, lalo na sa Northern Luzon, patuloy ang overcast and gloomy na panahon. Bunsod pa rin ang umiiral na manipis na boundary ng cold front na nagbabadyang matapos ngayong maghapon. At posibleng G3 na geomagnetic storm inaasahan ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, March 23, 2025. Ang oras nating prospect may maga ay alas 10:52 na ng umaga. Habang tuluyang humihina na ng ating northeasterlies ngayon, pero may remnants pa rin ng boundary ng tail end of cold front dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon o pagitan ng bandang Bicol region. So medyo patuloy pa rin tayo na makakaramdam ng medyo malamig o comfortable na temperatura. So ina-expect pa rin natin na medyo mababa pa rin ang ating heat index o halos wala pa rin tayong nararamdaman ng matitinding alinsangan. Nasahang bukas talaga ng Lunes ay panimula na naman ng matinding alinsangan natin. Sa ngayon sa ating forecast and storm prediction ay partly cloudy ang naka-forecast ang ating maghapon at walang inaasahang forecast ng mataas na tsansa na pag-ulan sa Metro Manila at ilang kalatig ng Northern Luzon, bagamat overcast and gloomy po tayo base sa current conditions natin. Bagamat patuloy pa rin ang dry air natin at overcast ang lagay ng panahon, inaasahan din natin ang hindi maiwawala na mga isolated light to some moderate rain showers, lalo na sa silangang bahagi ng extreme Northern Luzon mga folks Pero unti-unti na pong nagiging drier na po ang bahagi ng Northern Luzon, so expected na yan mga folks sa susunod na mga araw. At kapapasok lang ng ating tropical weather disturbance detected, may nung na-detect, Invest 96 ang tinawag dito. So titignan natin kung ano po yan maya-mayang konti, kung yan ba ay magiging isang ganap na bagyo. So nagkaroon ng tropical wave, malamang yan sa may bandang Southern Mindanao, hindi natin sigurado. Titingnan natin at i-review natin may konti. Sa ngayon, dito muna tayo sa pinaka-dashboard. Mula sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:45 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.8 degrees Celsius. Kahapon, mababa pa rin ang aming highest temperature na 31.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:48 PM. So meaning ay natilig mababa ang ating heat index na nasa 37.7 degrees Celsius ang init pandama sa amin sa Caloocan. Kung titingnan naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang Davao City dyan sa Francisco Balingoy na may pinakamataas na 33.8 degrees Celsius na air temperature. Sa Baguio City, mas malamig pa rin ang kanilang temperatura na 13.4 degrees Celsius ang lamig sa kanila dyan since kahapon. Pagdating naman sa Inulan, Surigao ay nakaranas ng 63 mm na total rainfall. Pero natiling wala kaming pag-ulan dito sa amin sa Caloocan, so tuloy-tuloy pa rin tayo. At natiling moderate ang ating outside humidity at 71%. Bumaba lamang ito ng 1% since last hour. Natiling mataas ang ating atmospheric pressure na 1,013 hectopascals. Pero hindi na ito gagaya ng mga nakarang araw na umabot ng 1,017. Ibig sabihin, humihina na po yung northeasterlies. At since steady ito since last hour. Nasa minimum low pa rin tayo sa high tide and low tide status. May mahigit sa 4 hours pa to maximum high tide o bandang 3:25 PM mamaya. So medyo mababa ang ating sea level pa rin. Kung sisilipin natin sa pinaka status natin ng ating almanac, kung gaano kataas ang high tide o low tide status natin, kung sisilipin, well, mapapansin natin ay halos 1 meter ang pinakamataas mamayang hapon na aabutin. So halos 1 meter. Maabot ng 0.9 meters ang aabutin maya-maya. So wala masyadong magiging problema. Magiging bahagyang mas malalim lamang ng konti, pero hindi naman aabot ng mahigit sa 1 meter ang taas ng sea level mamaya. So balik po ulit tayo. At bukod sa ating sea level,
ay inaasahan natin na yung cooling degree days medyo bumabalik na po sa pinaka-normalize habang tuloy-tuloy na ang pagpapalit. 2.8 na po ngayong araw. So halos yung ating dew point ay tumataas na rin, 23.1 degrees Celsius. Ibig sabihin nagpapalit na ang temperatura. So probably nga talaga mga bandang bukas magsisimula talaga ang mas maalinsangan na natin na panahon. So binago na natin yung air quality dahil nagkaroon ng problema doon sa data fetching ng data. Nahihirapang mag-fetch, so dinirekta ko na sa aking aparato mismo yung data para mismo imbis na idadaan pa sa pinaka-web server yung data, diretso na agad dito sa aking web page. Para hindi na siya magloko. Nag-error kasi, nagmi-missing yung data kahit na present yung data. So may problema doon sa pinaka-web server na kung saan originally sinesend yung data ko. So ang ginawa ko na lamang is kinuha ko yung pinaka-data na sinesend ng aking aparato mismo at pinadirekta ko na dito sa aking aparato. So salamat na lang sa pagre-research ko na mayroon palang ganong technique na pwedeng dumirekta na mula sa pinaka-aparato. So ito, normal na po ang aking air quality monitoring at makikita natin medyo mas maganda na siya. Mas mabilis ang kanyang update. Makikita natin na sa moderate po ating air quality at 71 index. So ibig sabihin mataas ang ating PM10 na 36.85 micrograms per cubic meter. So magmas po sa mga sensitibong mga baga, medyo haze po ang lagay ng ating paligid. So yun po, nasa moderate ang air quality natin ngayon dahil mga ilang araw ay nag-offline yung ating air quality. So hindi nakikita natin mga kababayan. So nirestore na natin at operation na po siya. At every 5 minutes nag-a-update kaagad dyan mga folks. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:57 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At sa ating moonrise na nasa 43% illuminated na lamang na waning gibos, mag-moonrise ito bukas na madaling araw at 1:41 AM. So palubog pa lamang ito probably. Ayan, nasa elevation of 12 degrees. Makikita nyo pa yan na palubog pa lamang yung ating moon. At inasang lulubog naman ito kinabukasan naman ng tanghaling tapat at 12:06 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes ay magiging partly cloudy na lamang ang ating panahon. So medyo mas madalas na nakakasilip ang haring araw natin. Hindi kagaya kahapon na very gloomy at overcast. Bagamat overcast pa rin tayo ay hindi gaya kahapon na mas mataas yung pagiging overcast niya. Bukas magiging makulimlim din ang panahon natin base dito sa aking weather forecast na may partly cloudy ang ating maghapon. 10 to 13% ang chance na pag-ulan bukas po ng Lunes. Ngayon walang naka-indicated na forecast kung uulanin ba tayo. So isolated na lamang kung sakaling ulanin tayo dito sa bahagi po ng Luzon, especially sa Central Luzon at Metro Manila. Highest and lowest temperature expected 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang napaka-gloomy. So, mas maulap po dito sa parte ng Mindanao. Kaya uunahin natin ang areas ng Mindanao kung saan ay nakakaranas sila ng mga malakas na mga pag-ulan. Kung titingnan natin sa heaven and potential ay nakakaranas ng malakas ang pag-ulan ngayon ang bahagi na ito ng Davao Region. Mula Davao Oriental, ilang kasa hanggang mula Davao Oriental, Davao del Norte and the rest ng Davao del Sur hanggang Occidental na yan. Ulanin din ang bahagi ng South Cotabato, sakop ng South Southern area mula Coronadal, Sultan Kudarat, Maguindanao hanggang North Cotabato na yan. Magtatraverse yan hanggang Lanao del Sur and the rest ng Zamboanga Peninsula. So asahan po mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog at mga clusterized na moderate and heavy rain showers iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Yan, lalo na dahil nga po sa may traversing na halos surface trap dito at nagkaroon ng Malatila Intertropical Convergence Zone sa area na ito. Yan, dahil sa namagitan po yung malakas na sikat ng araw dyan, nagkaroon ng halos ITCC na surface trap. So halos ITCC siya pero near equatorial trap nating maituturing pa ito. Dahil yung pinaka-ITCC niya nasa may bandang Indonesian Peninsula, so napaka-alanganin pa niya na maging Intertropical Convergence Zone. So nagkaroon lang ng medyo tropical wave, nagkaroon lang ng parang tila tropical wave na surface trap dito sa may bandang Mindanao, kaya nakakaranas kayo ng heavy rain showers ang buong bahagi ng Davao Region. So ingat na lamang sa mga kababayan natin.
at iwas kung sakaling malakas ang buhos. Expected ang mga posibleng flash floods sa buong bahagi na yan, lalo na sa may oxygen area na binanggit natin, kabilang na ang ilang bahagi ng buong Lanao del Sur, kabilang na rin ang Bukidnon hanggang dyan sa may bandang silangan ng Mindanao, kasama na ang Caraga area mula Agusan del Sur hanggang Surigao region. Magiging maulap kayo dyan at asahan ng mga mahihinat katamtaman na ulan at mga posibleng isolated na mga heavy rain showers. So hindi natin masyado isa-isahin yan dahil typically inuulan ngayon ang halos buong Mindanao area. Mas mauuna nga lang na uulanin ng malakasan ang bahaging ng Davao region, na kung saan nagtatraverse po yung suppressed stop nito na almost ITZZ, ayan, at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula nga po. So makakaranas ng ang mga pag-ulan ang buong Lanao del Norte, ilang bahagi ng Lanao del Sur, mga kalat-kalat na pag-ulan yan typically mga light to some moderate rain showers, at depende sa traversing ng malawakang trough ay maaari din kayong makaranas ng biglaang malakas na buhos ng ulan. Naman sa may bandang Visayas, magiging overcasting gloomy rin tayo. Nakakaranas din ng ilang clusterized na moderate and heavy rain showers ang Southern Leyte and the rest ng bandang Baybay, kasama na ang ilang bahagi ng Ormoc, Tacloban dyan sa Leyte. So sa mga kababayan natin ay ingat na lamang dahil medyo clusterized ang magiging heavy rain showers ninyo dyan. Pag sinabing clusterized, yung mga ilang portions lamang sa bahagi ng Leyte ang biglang bubuhusan ng malakas na ulan. Pero sa may mga bandang Karatig Bayan ay hindi naman masyado malakas ang buhos ng ulan. Typically mga light to moderate showers. At ibang parte na kung saan ay may cluster ng heavy rain showers dun, binubuhos ang malakas na ulan sa inyo. So wag po kayo magtaka kung bakit sa ibang bahagi ng Leyte mahina at sa ibang parte naman ng bahagi ng Leyte ay malakas, especially sa may bandang Tacloban, ilang bahagi dyan sa may bandang Dulag, Lapas, at ilang bahagi dyan sa may bandang Baybay. So medyo magkakaroon ng mga clusterized na rain showers So understood na po yan mga folks. At mula naman sa bahagi ng Central Visayas, ang Bohol at Cebu and the rest ng Negros region, very gloomy rin tayo dyan. Despite na makakaranas ng mga light rain showers, expected na makakaranas din kayo ng mga localized thunderstorms anytime, kabilang na ang Panay Island area. So sa kanlurang bahagi ng Visayas, overcast and gloomy, partly to mostly cloudy rin ang naasahan natin dyan halos maghapon. Sa Eastern Visayas naman, nakakaranas ng ilang heavy rain showers ang ilang bahagi ng Northern Samar. So ingat po sa potential na pagbaha just in case, kabilang na ang Lawang, Oras, pababa na yan ang bandang Borongan, Eastern Samar. Pero clusterized din ang magiging usbong ng pag-ulan ninyo dyan. So expected, bigla ang hihina at biglang lalakas ang buhos ng ulan na may kasamang localized thunderstorm. So ingat na lamang sa flash floods na naman dahil nung isang araw ay nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Samar area. So hopefully hindi kayo bahain na naman ngayon. At mula naman sa bahagi ng Southern Luzon ay magiging partly to mostly cloudy rin ang bahagi na yan mula Masbate, Romblon at dyan sa Marinduque area. Bicol region, makakaranas din ng partly to mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at pagkikilat at pagkulog, lalo na dyan sa may bandang dulo ng Matnog, ng sakop ng Sorsogon at pataas ng bandang Legazpi, Iriga and the rest ng Naga or bandang Camarines Sur. Bagamat moderate at maulap din ang Catanduanes, expected din ang mga isolated rain showers anytime maghapon. Mimaropa, well, magiging overcast din ang bahagi nito ng Palawan pero magiging katamtaman ng ilan sa bahagi ng Mindoro, so medyo mataas pa rin ang magiging temperatura ni dyan, lalo na sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro so ingat na lamang po mga folks at huwag masyadong magbibilad. Mula naman sa bahagi ng Cuyo hanggang sa area ng El Nido, Taytay at Puerto Princesa, mauulap din ang inyong paligid dyan, expected na mga ilang light to moderate showers na may mga localized thunderstorms, lalo na dyan sa pababa na yan ng Brooks Point, Batarasa at Balabac. So max makakaranas kayo ng mga ilang moderate na heavy rain showers dyan sa pagitan ng Puerto Princesa hanggang sa dulo po ng Balabac. Dahil yung daloy ng traversing ng equatorial trough ay tumatawid dyan sa may bandang kaluran ng Palawan, mula dito sa may bandang kaluran ng Zamboanga Peninsula. So tumatawid po yung surface trough dyan na may dalang heavy rain showers. So nakakaranas po kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers sa dulo ng Palawan area. Ingat na lamang sa mga posibleng pagbaha. The rest naman ng Quezon Province, mauulap din, gloomy ang paligid ninyo, pero medyo mas moderate pa rin ang lagay ng panahon dyan sa buong bahagi ng Camarines Norte, ilang bahagi ng Quezon Province, mula Atimonan, Quezon, Mauban, hanggang Infanta, Quezon na yan mga folks. And the rest ng
Diyan sa may bandang Calabarzon area ay nakakaranas din ng mga mauulap na himpaporin. So medyo nakakasilip ang haring araw. Magiging gloomy lang at medyo overcast tayo. Kasama na ang bahagi nga po ng Batangas, yan, at ilang bahagi sa may bandang Cavite, General Trias, Muntinlupa, papasok na yan ng Greater Manila area. Dito, kasama na ang Caloocan na medyo overcasting gloomy tayo ngayon, pero medyo nakakaramdam tayo ng pagka-humid na panahon na dahil nagte-take over na unti-unti ang malakas na easterlies dito sa atin sa Luzon. Magiging maulap din ang ilang bahagi dyan sa may bandang Bulacan, Angeles, Pampanga, and the rest ng Zambales. So, asahan din ng mga isolated rain showers, pero typically mahihina lamang ito, at the rest ng Central Luzon, pataas na yan ng extreme Northern Luzon. So kung titingnan natin sa pinaka-sandwich color, halos ay maganda naman ang medyo gloomy at overcast ang buong bahagi ng Northern Luzon. Medyo mas tuyo lang sa bahagi nito ng kanluran ng Ilocos Norte, pababa ng La Union, Benguet, at ilang bahagi ng Pangasinan at kanluran ng Zambales. So hindi masyado apektado ng malawakang pag-ulan kagaya sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao area. Yan. Dito sa atin sa bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, mas maaraw sa inyo dyan, so wag masyadong magbilad dahil mataas po ang drought index sa inyo dyan hanggang Zambales area. So mas tuyot po ang paligid ninyo dyan. Hindi kagaya sa may bandang silangan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, sa may bandang silangan, Ifugao, and the rest ng Caraga area. So magkaroon man ng kayong mga kalat-kalat, typically mga ilang light rain showers lamang ang madalas na iiral na may ilang localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. So yun lamang po, madalas mauulap ang paligid natin, at kung titingnan natin kung mas marami ang water vapor sa bahagi ng Luzon, makikita natin halos kakaunti lamang ang water vapor at halos drier na po ang bahagi nito ng Northern Luzon, pero nagkakaroon pa rin ng medyo salubungan dito, kaya nagkakaroon pa rin ng boundary ng bandang shear line dito sa area na to, pero napakanipis na lamang po niyan, kaya nagkakaroon pa rin ng accumulated water vapor na umaabot pa rin na mahigit 50 mm dito sa may bandang Visayas at Mindanao area, at kitang-kita natin yung traversing nito ng kaulapan, at mukhang may nakikitaan tayo na medyo shallow circulation dito sa may bandang east-southeast ng Davao region. Ano, kitang-kita po, malamang ito yung tinutukoy na 96W, nasa halos boundary ng PAR o Philippine Area of Responsibility. So nagkaroon ng Coriolis circulation dito, kaya siguro nagkaroon ng medyo anomaly at nagbunsod siya na itaas bilang inves. So asahan po na magiging maulan po ang bahagi nga po ng katimugang parte ng Mindanao, especially Davao region, mga folks. At kung sisilipin naman natin yung kakapasok lamang na bagong invest mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector na tinawag na 96W, bagamat napakahina pa lamang nito, mataas pa lamang yung center air pressure nito na 1,009 hectopascals. So wala pang masyadong significant development yung kanyang wind speed, pero nagkaroon ng anomaly. Ayan, sabi na nga ba, kung mapapansin natin, tama yung ating analysis, nandito nga siya sa may southeast ng Davao region. Kung susukatin natin ang layo niyan, well, magagaling sa pinaka bandang Davao Oriental. Ang distansya, mga halos sa pinaka malapit sa gitna, nasa layo itong 447 east-southeast ng Davao Oriental. Sa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility. O yan kita naman yan mga folks, at makikita yung pinakadistansya. So mahigit sa mga 400 ang layo niya mula sa pinaka boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito yung malawakang kaulapan na to na nagdadala nga po ng maulap na paligid, at nagkakaroon po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bahagi nga po o sa halos buong Davao Region area. Ingat na lamang sa mga malakasang pag-ulan habang nagkakaroon ng panibagong Coriolis circulation nito. Bagamat mahina pa yung upward low at napaka-disorganized pa yung kanyang circulation dito, so obserbahan pa natin within 55-hour period kung magkakaroon ito ng significant development. Sa ngayon, napakahilaw pa niya. Yun. At since base sa galaw ng kaulapan, halos west-northwest ang kilos nito, so maaaring kumilos ito pa west-northwestward, bandang paganyan ang kilos niya.
So maaari pa itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility within 55-hour period, pero titingnan natin kung mananatili yan dyan. Hindi pa natin i-ruled out yung further development nitong C96W. So as of 11 o'clock po yan. So low pressure area pa lang ang kategory niya at wala pang significant. Nasa initial pa lang na 27 km per hour at bugsong umabot ng 34 km per hour na mataas pa ang atmospheric pressure na 1,009 hectopascal. So hindi pa ganoon kababa yung atmospheric pressure niya para magiging isang aktibong low pressure area. So napaka disorganized pa kung magiging tuluyan itong magiging aktibong low pressure area. So active na siya sa pinaka-invest natin na floater satellite imagery. Ito po yung pinaka sirkulasyon niya. Ayan. So nagkakaroon ng Coriolis dito, bagamat yung kanyang upward low ay hindi talaga organized pa. So maaring titigil din kaagad yan anytime. Magdedepende na lamang sa pinakatulak, yung tulak ng ikot ng ating Earth at magbubunsod po ng Coriolis circulation. Depende na lamang yan kung magkakaroon ng mataas na vertical wind shear dito sa kanya sa silangan. So kapag tumindi yung vertical wind shear sa kanya, ay maaaring maging isang aktibong low pressure area ito. Sa ngayon, hindi pa natin i-rule out yan at oobserbahan natin at mag-a-update tayo mga folks. Kaya sa ngayon ay under monitoring pa rin siya at wala pa naman tayo nakikitaan na ilang possible forecast ensemble anomaly. So wala pang itinataas. Ibig sabihin ay hilaw pa yung forecast nito mga folks ha. Titingnan na lang natin. Kung titingnan natin sa ibang monitoring systems, so aktibo siya. Yan. At sa pinaka non-interruptible na monitoring ay aktibo na rin siya. Ayan. So malinaw naman yan mga folks. Aktibo na rin siya sa ating non-interruptible na monitoring systems. So malinaw lamang na under observation na po itong shallow circulation nito na sa ngayon ay invest pa lamang. So hindi pa siya isang ganap na bagyo o hindi pa siya nakikitaan na magiging isang ganap na bagyo mga folks ha. Yan, para at least maalala ulit natin mga kababayan na meron tayong bagong binabantayang isang shallow o napakahinang low pressure area pa sa ngayon. At maging sa mga iba't ibang weather agencies mula sa ating tropical cyclone advisories, hindi pa itinataas. Yan. Maging kay Joint Typhoon Weather Center, hindi pa nila itinataas sa ngayon na yung Invest 96W, ganun din kay Japan Meteorological Agency, hindi pa rin nila itinataas. So expected within 24 hours wala pa rin silang ine-expect na itataas, depende sa magiging obserbasyon nitong si 96W. So wala rin po. Yan. So malinaw lamang po at hindi pa significantly na kung ito ay magtutuloy-tuloy na magkakaroon ng further development itong si 96W. So mag-update talaga tayo mga folks dahil medyo kulang-kulang pa at hindi pa kumpleto yung information ng data feed na ito. Pero kung titingnan naman natin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung may presence nitong si 96W mula sa ating West Pacific Basin Monitoring, halos hindi rin significant o hindi pinapakita. Malamang bugsod lamang ng extension ng ITCZ dito sa may bandang Indonesian Peninsula. Yan, yung mga intertropical convergence zone lanes na yan. So medyo nagpa-pivot na rin yung ilang ITCZ dito sa may bandang Malaysia at Indonesian Peninsula. Hindi pa umaabot sa atin sa bahagi ng Pilipinas. Pero may mga ilang tropical wave na medyo nagpapang-abot nga po sa may bandang southern part ng Mindanao. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng binabantayang invest ngayon. Pero hindi pa nakikitaan dito, so negative pa sa ngayon na itong si 96W ay magiging ganap na bagyo. At mula naman sa ating global spectral model, ayan, nagkaroon ng bahagyang sirkulasyon. Malamang ito yung nakikita ang C96W, pero makikita natin, ayan, i-stop natin, ayan o. Kung makikita ninyo, nagkaroon ng bahagyang shallow circulation. Kaya lang, ngayong araw yan o, makikita natin March 23, and then as time goes by within the next 24 hours, so within 55 hours, halos pa west-northwestward kikilos ito at halos na-dissolve din kagad. So hindi siya nagtuloy-tuloy at halos wala lang, parang ano lang, parang tropical wave lamang siya na nag-traverse dito and then nawala rin kaagad. So posible lamang dahil nagkaroon lamang ito ng bahagyang Coriolis circulation. Kaya nagkaroon
ng anomaly dito at tumaas bilang Invest 96W. So malino naman po, kitang-kita ha. Pero wala, mahina at hindi pa natin nakikitaan na nagiging isang ganap na bagyo ito. Wala naman sa ating mean sea level pressure, hindi rin natin nakikitaan na nagkaroon ng at least 1,005 hectopascals pababa na atmospheric pressure. So natiling nasa 1,008 hectopascals. Napakaalanganin itong si Invest 96W na magiging bagyo. So ibig sabihin pa rin na natiling wala tayong inaasahan na may nabubuong aktibong low pressure area. Bagamat si Invest 96W ay nakataas na lamang at under observation pa rin natin. Pero dito halos hindi halata o halos walang significant na nakikitaan ng anumang further development kay 96W. Wala nakikita ang forecast. Yan, hanggang March 27 na nga yan. Hanggang March 28 pa yan. So wala tayong nakikitaan sa ngayon. At wala naman sa mga computer models ay titingnan natin ay nagkaroon lamang ng medyo shallow trough dito na naging si Invest 96 nga po ngayong araw. Pero wala, halos trough lamang o surface trough lamang siya na magpapaulan sa bahagi ng katimugang parte ng Mindanao. Pero yung further development sa ngayon ay wala. Ganon din kay SMWF, wala rin, surface trough lamang at nagiging tropical wave. Nagiging tropical wave lamang siya and then wala. Uulan lamang and then hindi naman nagkaroon ng further development. So wala tayong nakikitaan sa ngayon. Kay NABGEM, ganon din. So napaka-negative din na naging aktibo itong C96W. So napakahilaw po, napaka-disorganized pa para sabihin natin na magiging agresibong low pressure area yan. So wala rin tayong nakikitaan maging sa mga computer models. Kung titingnan natin sa pinaka wind convergence, itong si 96W, nagkaroon siya ng mataas na convergence dito. Ayan. So ito siguro ang naging basehan kung bakit itinaas ng ating tropical cyclone sector as 96W. So normal lamang yan dahil oras kasi na-detect yan, automatic kasi kinukonsider as invest. Pero under invest pa lamang ito. Ayan, mataas po kasi yung convergence na at 44 to 45 kilometers per hour. Pero yung kontra hangin sa kanya, yung divergence sa kanya halos dikit. So halos dikit sa kalupaan ng Mindanao kaya mukhang madidissolve din kaagad ito within 55-hour period. Mukhang hindi niya kakayanin dahil halos napakaalanganin nung sirkulasyon niya. Yung vorticity niya, expected, moderate yan. Ayan, mataas. Kaya naging C96W. Malinaw naman yan. Kung ano kasi ang nadetect ng mga satellites at yung mga automated monitoring systems, kapag ganyang kataas yung anomaly, ay probably ay itinataas pa rin nila as invest. Titingnan na lamang kung medyo kakalma yan o bababa para maituturing na remnants lamang o trough lamang na magpapaulan sa katimugan ng Mindanao. So okay lamang po yan, kaya inoobserbahan lamang natin sa ngayon mga folks. Hindi pa naman natin talaga niro-rule out yan dahil malinaw naman na medyo may convergence nga pong nakikitaan. Pero sa mga forecast, hindi nakikitaan o maging sa mga computer models, hindi nakikita masyado. Pero nalalaman pa rin natin gamit ang ating convergence monitoring na mataas ang kanyang significantly ng kanyang development. Nagkakaroon ng at least upward low kahit papaano. Nagkaka-Coriolis kasi, nagkakaroon siya ng sirkulasyon kasi, kaya nagkakaroon ng convectivity. Tumataas yung convergence niya. So yun lamang po yung pinakapaliwanag kung bakit itinaas bilang Invest 96W. Yan. Pero base na rin sa nakikitaan natin dito, parang pansamantala lang yan dito sa may bandang boundary ng PAR and then sa susunod na mga araw ay tuluyan lang din siyang magiging remnants lang. So mukhang madidissolve din kaagad mga folks itong C96W at hindi siya magiging isang ganap na bagyo. Yun lamang pinaka-analysis natin sa pinaka-latest mga folks. At least nakakapag-report tayo ngayon dahil merong bagong invest tayong binabantayan. Samantala sa space weather, meron tayong forecast yan at base sa ating KP index ngayong araw, posibleng umabot ng KP 7 o GT geomagnetic field. So medyo strong to posibleng mag-strong ang ating geomagnetic effect. At kaninang umaga pa ito unang nag-alert 7:37 AM oras natin sa Pilipinas. So magkakaroon ng above KP index of 5. So G1 minor pa sa ngayon ito pero expected na posibleng umabot sa G3 or strong na geomagnetic field. So medyo obserbahan nating maigi.
Yung aerial effect, 60 degrees geomagnetic latitude at expected na may mga fluctuations. At habang tumataas ang possible index, aksahan na natin na tataas din ang magiging potential impacts nito, maging yung induced currents, epekto sa mga satellites, depende kung tataas nga ito, at auroral activity. Mula pa kahapon, nagkakaroon ng malawakang auroral activity ha. So expected tataas din yan. Well, nagkaroon kasi ng medyo outer burst dito sa may bandang 4 o'clock o 5 o'clock position ng haring araw. Kung titingnan natin yung pinaka-animation para makita na mga kababayan natin ano yung burst niyan. Ito yung kahapon, kaya nagkaroon ng ilang burst. Yun, lumawak din yung pinaka-significant burst niya, 11 o'clock at 1 o'clock position. At nagkaroon ng tuloy-tuloy na continuous burst dito sa may bandang 5 o'clock. So, maaring nagkaroon ng penetrative traverse at maaring umabot dito sa Earth. Kaya tumaas yung forecast niya. Sa ngayon ay mababa pa yung forecast ng solar radiation at 5% at radio blackout at 30%. So, depende po pag pumasok yung forecast na ito halos maghapon po yan hanggang bukas na madaling araw, mga March 24. Na maaring magtuloy-tuloy po yung ating unsettled to active o posibleng umabot nga po ng G2 to G3 geomagnetic field ha. So medyo take note yan. Bakit ganon? Maaring magkaroon ng storm geomagnetic activity likely ngayong araw dahil sa medyo may arrival of coronal mass ejection, which is pinakita na natin dito sa LASCO 3. Yung significant arrival nito sa Earth. So at dahil dyan ay nakataas po ang forecast na maaari tayong magkaroon ng strong geomagnetic field. Nagkakaroon ng above normal speed sa ating solar wind. So yun ang isa sa basihan din na significant. At medyo mataas ang ating sunspot number na 177. So saan ba naaring nanggagaling yan? Ayan sa AR4036 since hindi direktang nakatutok sa Earth. Pero yung coronal mass ejection niya, yung ibang plasma, maaring umabot dito sa ating sa Earth. At base sa ating forecast ay maaari nga pong umabot pa ng G3 geomagnetic field. Pero dito mukhang tinanggal na. Mukhang nasa KP G2 na lamang ang pinapakita. Mukhang moderate na lamang yung forecast niya. Well, maganda. At wag naman sana umabot sa pinaka-strong o KP7 o G3. Kasi yan ang medyo delikado. So, walang epekto sa ating solar X-ray flux at X-ray flux at yung pinaka photon flux natin, bahagya lamang nagkaroon ng propagation. Malamang ito yung kahapon na nagkaroon ng medyo propagation ng photon flux ng kanyang 10 MeV section, bagamat hindi naman umabot sa 10 mega electron volts yung taas nito o S1 man lang. Pero yung arrival niyan sa Earth, maring mararamdaman pa natin, kaya nakataas ang mga forecast na ating geomagnetic activity since kahapon po yan hanggang madaling araw. Hanggang ngayon, nagkaroon na tayo ng active geomagnetic KP4 index mula sa unsettled kaninang madaling araw at 2 o'clock AM. So, maaaring magtuloy-tuloy yan at posibleng nga pong mas tumaas pa dyan anytime. So, bantayin po natin mga folks. Distorted ang ating magnetosphere. Well, matik na po yan kapag may propagation ng geomagnetic field at tuloy-tuloy yan ay asahan na natin magkakaroon ng distortion sa ating magnetosphere o yung pinaka-shield, yung magnetic shield natin sa Earth para mag-protect sa atin mula sa pinaka-harmful effects ng CME o yung coronal mass ejection o yung plasma. Delikado kasi yan, lalo na sa mga electronic equipments natin sa surface ng Earth. So, hindi pa matindi yung impact pero yung propagation ng plasma ay medyo nararamdaman na ng ating magnetic shield o yung ating magnetosphere sa Earth. So, medyo nararamdaman na niya yung sunod-sunod na impact yung propagation ng CME. So, medyo obserbahan po natin yan. Expected, malawak pa rin yung TEC, total electron content, sa buong bahagi ng Mid-Pacific, kasama na buong Pilipinas, China, Vietnam, at ilang bahagi ng Indonesian Peninsula. Napakalawak po, lagpas na ng 100 MHz TEC. So, yung napakalawak ng ionospheric range nito, yung error, maapektuhan tayo sa Southeast Asia hanggang Mid-Pacific. So, maaaring umabot yan sa may bandang Hawaii, yung propagation na ng total electron content. Ayun 150 lagpas-lagpas ng 100 megahertz yung TEC nito. So yan po pinapakita hanggang South America pa nga then ilang bahagi ng North Pole at South Pole malakas yung propagation.
So, yung mga area na yan, apektado po mga frequencies niyan at yung mga poleward, yung pinaka-poleward ay maapektuhan. Expected ang auroral effect ha. At mula ngayong araw, magpa-fluctuate po yan. Ayan, kasi medyo mayroong malakas na, hindi man direkta tumama sa Earth, medyo kumanan lang ito, pero yung mga buntot nitong solar flare na to, medyo aabot pa rin sa Earth. Kasi napakalawak niyan eh. Yan, kaya maapektuhan pa rin tayo. Hindi nga lang sobrang direkta. So, medyo sineswerte pa rin tayo kahit papano. Yung hindi totally direkta sa Earth. So, yung D-region absorption ay maaring tumaas ito anytime. So, medyo bantayan na lamang po natin. Manatiling mababa yung high frequency band natin between 40 to 80 meters sa umaga at 10 to 12 meters naman sa gabi. So, 50-50 po yung solar flare probability natin dito natatama sa Earth. Medyo bantay na lamang ninyo mga folks. Sa ulat lindol, so far, wala naman tayong na-detect na malakas-lakas na panyinig. Pero mula kaninang alas 6 ng umaga, medyo mayroong isang mukhang teleseismic na mahinang paglindol or malakas ito pero napakalayo dito sa Pilipinas. So, yun lamang. At after nyan, wala namang masyadong malakas-lakas na pagyinig na na-detect ng aking seismograph sa ngayon. Maliban lamang nitong bandang 6:17 a.m. ng umaga. Well, tingnan natin kung anong bang areas yan. Tingnan na lamang natin. So, kung titingnan natin yung pinaka-status mula sa data feed box, mukhang wala naman dito sa atin. Kahit man lang magnitude 4.0, wala namang namataan. Pero marami-rami ang mga minor earthquakes. So, tingnan natin sa pinaka-world seismic monitoring kung saan ba yan. Posible, ayun nga po, 6:14 a.m. oras natin sa Pilipinas. Magnitude 5.1 ito sa may Taiwan. Northeast ng Taiwan. Malalim naman na epicentral depth at 120 km depth. Yan. Na may magnitude 5.1. Eksakto 6:14 a.m. po ito. So, ito yan. Yan. Yung mahina na yan. 6:14 dito, mga bandang 6:16 a.m. na ito na-detect na aking seismometer o 6:17 a.m. So, yun nga. Meron nga po dito sa may bandang northeast ng Taiwan. Malayo talaga, kaya medyo hindi ganun kalakas yung secondary na nag-arrive dito sa atin sa Pilipinas na na-detect na aking aparato sa Caloocan. So meron nga sa may Taiwan po yan. Kagandahan lamang nito mga folks, malalim lamang yung epicentral depth niya, 120 km ang lalim, kaya medyo hindi ganun ka-jolt yung surface. So, sa mga kababayan natin sa may bandang Taiwan, well, medyo alisto pa rin tayo mga folks kahit na malalim yung epicentral depth. Huwag natin babaliwalan yan kahit na malalim pa yung epicentral depth dahil posibleng mayroong mga sumunod na aftershocks dyan. So, medyo bantay-bantay natin mga folks ha. So, yun po yung dahilan kung bakit may nadetect ang aking seismometer. Pero dito sa Pilipinas, wala naman tayo namataan na magnitude 4+. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake for the month of March kung nakakailang total earthquakes na tayo. Marami-rami na rin po at mula rito nasa 719 total earthquakes na po tayo. 689 dito is magnitude 2.0 pataas, 27 sa magnitude 4.0 pataas at nananatiling tatlo ang ating magnitude 5.0 pataas. Cluster ng paramihan ng earthquake, well, makikita natin medyo marami na sa may bandang Visayas at Mindanao area. Yan. Mas marami pa rin sa may bandang Mindanao, pero medyo dumadami na rin sa bahagi po ng Nodo Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, lalo na dyan sa may pagitan ng Ilocos Sur o Ilocos Norte. Medyo alisto po tayo dyan, medyo gumagalaw-galaw na rin yung pinaka-tectonic plate natin dyan ha. Ganon din sa may bandang Mindanao dahil halos mahigit sa 263 ang total earthquakes dyan sa may bandang Mindanao pa rin. So at dyan nakaranas ng tatlong magnitude 5.0 ang naitala natin. So far, wala naman sa bandang Southern Luzon, Visayas at northern part ng Luzon. So, medyo alisto tayo mga folks. Lalo na at mag-hot dry season na naman at iinit na naman ang ating temperatura. So, medyo bantay-bantayin po natin mga folks. Siyempre, hindi natin babaliwalain, lalo na sa may bandang pagitan nito ng Metro Manila hanggang Batangas area na medyo yanigin din, lalo na sa paligid ng Lubang, dyan sa Occidental Mindoro, yan sa may bandang Lubang, Occidental Mindoro, yung paligid na yan, or paligid ng bandang Batangas sa may bandang Calatagan, Batangas, yan medyo mayanigin dyan, yun yung pinaka-tectonic plates kasi dyan, yung Lubang plate
yan, medyo aktibo yung mga areas na yan. Yan, lalo na sa may bandang lubang plate. Yan, yung dalawang yan. So, medyo magalaw po yan na nagdudugtong sa may bandang Manila plate natin. So, yun lamang po yung pinaka-analysis natin, mga folks. Nasa total 719 total equix na tayo for the month of March 2025. At narito naman ating 3-day to develop forecast para sa araw ng Sabado, March 23, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, March 23, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, unti-unti na pong mawawala yung malakas na malamig na simoy ng hangin simula ngayong araw ng Linggo na ito. Lalo na bukas po as tuloy-tuloy na pong hihina yung frontal system sa hilagang bahagi ng Luzon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinanin pinaka-dynamic events mula sa pinaka-recording na Aki Weather Station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.